Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan, lalo tigit yung mga kabutihang hindi nating nagawa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama. Sinasamba ka nam sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinandakilang magagawa ay magpatawad at ang laging pinakikita ay pagkahabag. Padali mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan
upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Amos ang nakaambang kapighatian sa mga namumuhay ng maginhawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinatangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipapatapon, matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa mga nagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa takdang panahon, siya'y iahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mayaman at kay Lazaro, na ang sino mang may kakayahan ngunit hindi tumutulong sa nangangailangan ay magdurusa sa kabilang buhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit na mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumunaw hulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang namayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaloy siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanig ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoroonin niya ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday, at sila po'y ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat. Kayo po ba ay pamilyar dun sa awitin ng simbahan ng pamagat po ay pag-aalay ng puso? Ako ginugol ko yan kahapon. Di ko alam na yung pala ang title. Ang akala kong title niyan ay yung unang line, yung minsan lamang. Hindi yung love, meron bang awiting minsan lamang o minsan lang.
Pero yung awitin ng pag-aari ng puso, ito yung nilalang nyo, minsan lang tayo daraan sa daigdig na ito. Kaya anumang kabutihan o mabuti maaari natin gawin ay huwag nang ipagpaliban pa. Yung nilalaman ng awiting ito, bagamat maikli po, kahit naman siguro tayo medyo pamilya pa doon sa awiting iyon, ang masasabi nating naglalagong sa mensahe ng ating mga pagbasa ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayong umaga ay nais yung pagnilayan natin ng tatlong aspeto sa ating buhay. Una ay ang katotohanan ng kamatayan. Pangalawa, yung buhay. At pangatlo, kung ano yung ginagawa natin bilang mga Kristiyano. So yung una po, kamatayan. Sino dito ang handa na mamatay? Wala siguro magtataas ng kamay. Pero alam naman natin, lahat tayo makararanas sa kamatayan. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, bata, nakatatanda. Death is a fact of life. At ang nakababahala dyan ay hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung papaano. Kaya ang maganda, doon sa litanya ng mga banal, sa Litany of the Saints, meron isang bahagi doon na maganda yung sinasabi tungkol sa kamatayan. Ano po yun? From sudden and unexpected death, deliver us, O Lord. Mula sa isang biglaan at hindi inaasahang kamatayan, ipag-adya mo kami, Panginoon. Lahat tayo mamamatay. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamamatay ka. Di ba? Saya-saya. Pero yung tanong ko pong paghahanda, kasi sabihin natin na yun naman paalala parati sa atin ng Panginoon sa pamumunisipal, kailangan na maging handa. Pero sinasabi, isang pagkanda sinasabi ko, at least yung preparation natin at ng pamilya. Anong ibig kong sabihin? Ako po, may nakilalang may-ari. Doon sa akong parokya, meron ako nakilalang isang may-ari ng punerarya. Isang araw po, nung magkita kami, sabi ko, ano bang plan ang pwede kong kuhanin? Kasi di ba yung mga punerarya, may mga plan yan. Kung depende doon sa halaga, depende doon sa kabaong na kukunin. So, ganun din magiging presyo. So, sinabi ko, ba pwede kong plano ng service ninyo ang pwede kong kuhanin? Ang sabi sa akin, tumingin sa akin, sabi, Father naman, napaka-morbid mo naman. Napaka-morbid mo naman. Buhay ka pa, tinatanong mo na yung mga bagay. Abay, nga, buhay pa ako. Mas maganda ka ako yan na nakahanda na ako. Konsiderasyon ko kako yan sa aking pamilya, na sa ngayon, pag ako biglang namatay, hindi nila po problemahin. Anong service ang kukunin? Kung anong service ang kukunin nila, bakit? Meron na kasing nakahanda. E di pa misa pagka ganyang bigla ang namatay, sino na problema? Sino na problema? Kayo, tayo. Anong serbisyo kukunin natin? Kasi hindi sapat yung pera para dun sa serbisyong iyon. Hindi morbid. Siguro hindi lang tayo comfortable kapag mga ganyang bagay ang pinag-uusapan. Kung interesado po kayo, pwede ko kayo bigyan ng calling card niya, may discount. Hindi nga, pero yun makikita ko siya, yun ang pinapaalala ko, yun ang tinatanong ko sa kanya, alayo pa rin niya. Well, anyway, at least ako nagtanong ako, pero yun ang isang pamamaraan ko. Tapos kami mga pare, pinagawa na rin ng obispo ng parang last will and testament. Doon nakalagay, isang pinaalala sa amin, kung sakaling sa medical condition, hindi namin kaya magdesisyon, dahil maring comatose kami, sino sa member ng pamilya ang kakausapin para gumawa ng desisyon. So yung mga ganung bagay,
At least yun yung sinasabi nating bahagi ng paghahanda sa katotohanan ng kamatayan. Yung pangalawa, yung buhay. Di ba sabi nga doon sa awit ng pag-aalay ng puso, minsan lang tayo daraan sa mundong ito. At ito rin mga kapatid ang pinuto ni Abraham nung pinakiusap ng mayaman na pabalikin si Lazaro para bigyang babala ang kanyang 5 mga kapatid na hindi ito humantong sa ganoong pagdurusa. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede yun. Nasa kanilang kautusan ni Moises na mga sinunod ng mga propeta, pakinggan nila iyon. Anong pinapaalala sa atin dito? Sa suro ng simbahan, hindi natin kinikilala yung paniniwala na reincarnation. Kumbaga, anumang araw, oras, buwan na lumipas, hindi na natin maibabalik. Anumang araw, oras, sabihin natin pagkakataon, hindi natin maaring ibalik. Dahil minsan lang ito nangyayari. Kaya sana yung mga araw at oras na dumarating sa ating buhay, parati nating sasama yung aspeto ng makapaglingkod, mahalin, at higit na kilalanin ng ating Panginoon upang sa gayon mahihanda rin natin ating mga sarili na makapiling ang Diyos sa kaganapan ng buhay. Minsan lang tayo daraan sa mundong ito. At panghuli, yung pinaka-central point ng ating ebanghelyo dun sa talinhaga. Minsan po, mayroong isang taong namatay. Napadpad siya sa pintuan ng kalangitan. Sinalubong siya ni San Pedro. Binuksan yung Book of Life. Hinanap ang kanyang pangalan. 2 beses. Pero sabi ni San Pedro, kapatid, wala dito ang iyong pangalan. Doon ka sa baba. Hindi ka sa langit. Sabi ng tao, paano mangyayari yun? Wala naman akong ginawa. Sabi ni San Pedro, yun ang dahilan. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Kaya tip, pag tayo humarap kay San Pedro, wag mo sasabihin yung wala kang ginawa. Ngayon, sa talinhaga, sinabi dito na may isang mayamang nagdaramit na mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw. Pero nung namatay siya, napunta siya sa Hades, sa impyerno. Walang binanggit kung paano niya nakamit ang kanyang kayamanan. Hindi rin siya naging dahilan para maghirap si Lazaro. Sa katunayan, hinayaan niya si Lazaro na nandun sa kanyang pintuan. At hinahayaan na malaglag ang mga mumo sa kanyang pagpatungo kay Lazaro. Pero bakit siya napunta sa impyerno? Bakit siya napunta sa Hades? Wala siyang ginawang masama, pero wala rin siyang ginawang mabuti kay Lazaro. Walang pakialam. Sa turo ng simbahan, meron tayong tinatawag na sin of commission. Ito yung mga kasalanang nagagawa talaga natin. Kasi di ba pag tayo mangungumpisan, inisip natin ano yung mga kasalanang nagawa natin. Hindi nakapagsimba ng araw ng linggo, nagsinungaling, nakipagchismisan, nanloko, nangupit. Pero meron din tayong tinatawag na sin of omission. Ano yun? Yung kabutihan na dapat na ginawa natin, pero hindi natin nagawa. Sa misa, meron tayong tinatawag na penitential rite sa simula. Yung dinadasal natin yung inaamin ko. Sa English, mas maganda, lalo na yung old version. Kasi doon sa old version na sinasabi doon ay, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts, in my words,
in what I have done and in what I have failed to do. Yun ang madalas nakakalimutan natin. Yung mga kabutihan na dapat ay ginagawa natin, pero hindi natin nagawa. Walang nagawang masama yung mayaman, pero wala rin siyang nagawang mabuti para kay Lazaro. Walang pinagkaiba yan sa mga political at spiritual leaders sa Israel sa Lumang Tipan sa ating unang pagbasa. Last Sunday, binanggit ko po na noong panahon ni Amos, maganda ang takbo ng buhay ng Israel. Yung ekonomiya, flourishing, magandang mga ani, patuloy ang paghahandog sa templo ng Jerusalem. Pero, nandun yung pandarahan pangubuso sa mga mahirap. At ngayon sa ating unang pagbasa, ang pinuntirya naman ni Amos, yung mga spiritual at political leaders nila. Inilarawan niya kung ano yung ginagawa nila. Wala rin pinagkaiba, nagpasasa sila sa lupa. Sagana sa pagkain, magandang higaan, party-party. Pero di nila nakikita yung pagdurusa at paghihirap na nararanasan ng kanilang mga kababayan. Hindi nila nakikita ang pagdurusa at paghihirap na nararanasan ng kanilang mga kababayan. Mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ano bang pinagtutunan natin na higit na pansin? Ang umiwas sa kasalanan at ang gumawa ng kabutihan. Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa alin ang higit nating pinagtutuunan? Ang umiwas sa kasalanan o gumawa ng kabutihan? Alin bang mas madali? Ang umiwas sa kasalanan at gumawa ng kabutihan? Baka mamaya, puro tayo iwas sa kasalanan. Tama naman. Pero baka nakakalimutan natin ang gawang kabutihan. Anong sabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa sa kanyang sulat sa kay Timoteo? Ikaw na lingkod ng Panginoon, pag sumikapan mong mabuhay sa kabanalan, sa pananalig, sa kaamuhan, sa pagtitiwala. Lahat naman ho tayo may kakayanang gumawa ng kabutihan. Lahat. Pero baka mamaya, may mga kabutihang pinalalampas natin. Kasi, pinipikit na lamang nating mga mata, sinasarado na lamang natin ang ating mga tainga. Ano yung mga kabutihan na dapat ginawa natin at kaya natin gawin na hindi natin nagagawa? Mga kapatid, mula sa biglaan at hindi inaasahang kamatayan, ipagadya sana tayo ng Panginoon. Minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Let's make a difference. Kahit maliit lang. Kaya natin gumawa ng kabutihan. Pero tingnan din natin, baka minsan yung paggawa natin ng kabutihan, nililimitahan natin. Diba sabi nga kanina dun sa paliwanag na simbahan na kasalanan yung alam mong may kakayanan ka na gumawa ng kabutihan pero hindi mo ginawa. Paalala ito sa atin ng Diyos. Amen.
Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na tulad ng Amang mapagmahal, magmalasakit din tayo sa mga nangihirap at ang kailangan ating sambitin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagpapalaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bansang nakaririwasa, upang hindi pananamantala, bagkus pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong ang hanap buhay ay paglalayag, upang manatili silang ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan, upang hindi ang pagpapasasa at luho ng katawan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang maging mapagkalinga tayo sa may sakit, sa mga matatandang nangungulila, sa mga nasalanta ng kalamidad, sa mga napagsamantalahan, sa mga batang lansangan, at sa mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yaong namatay sa sakuna sa karagatan, upang tulad ni Lazaro ay makamit nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para din sa mga naapektuhan at posibleng maapektuhan ng bagyong pumasok sa ating bansa, upang pagsanggalan sila ng Diyos at gayon din magkalooban sila, makatagpo sila ng mga tao na maaring makaagapay nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, ibukas ang aming mga mata sa mga Lazaro humihingi ng aming pagdamay at paggalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mo ikalugod ng ang aming paghahandog at itinaway isang magkaloob na iyong pagkapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagumpay man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Pagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan at sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluhatian na aming inilalahukan sa tinis sa kamatay na aming ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ng kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.